Okay, so last few meetings, ang discuss natin ay ang tawag dito, Hamilton's principle. Ginamit natin tool yung Lagrange, Euler-Lagrange equation to solve different problems in different types of classical problems. Okay? Now, ang hindi natin in-establish is that how valid actually is yung Lagrange formalism. Okay? Nag-start tayo with an equation, di ba, na ginagamit lang natin, okay? Pero hindi natin actually, kung naalala nyo kung paano siya dinerive, hindi natin actually siya dinerive from Newton's principles, from Newton's laws, right? Yun yung gagawin natin ngayong araw. Papakita natin na yung Lagrange treatment is actually equivalent to Newton's principles. Okay? So ang first part is that papakita natin, starting from the Lagrange equation, ililipat natin siya or papakita natin, i-derive natin yung Newton's laws of motion. And then, yung second part is Newton's laws of motion. Starting from Newton's laws of motion, i-derive natin yung Lagrange equation. Okay? So yun yung tawag dito, activity for today. So, ang starting point natin ay Lagrange, Euler-Lagrange equation. So, let's consider yung tawag dito, Lagrange equation in this not so generalized, okay, coordinates. Okay, so imbis na Q yung ginagamit natin, gagamit na lang tayo ng X. So these are rectangular coordinates or Cartesian coordinates na treatment. Okay, equal yan sa 0 and I of course runs from 1, 2, and 3. Okay, now, ano ang definition natin ng L? Ang L is T minus U. So pag nilagay natin yung L na yan, yung T minus U dun sa unang equation will end up with this equation. Okay? A very simple na equation. T minus U equal to 0. Okay, now, yung T, if you recall, is only dependent on the velocity. And yung potential naman is only dependent on the position. So if you, dito sa first part, sige, para mas masaya ng konti. Dito sa first part, okay, yung derivative with respect to position, okay, ay 0 for the kinetic energy, right? Kasi wala siyang dependence sa anong tawag dito sa position. Doon naman sa second part, yung derivative ng u is with respect to velocity is 0. Kasi wala siyang dependence sa velocity. So we'll end up, okay, with this equation. Negative partial, okay, ng u with respect to xi, okay, at equal yan sa derivative with respect to time ng partial ng t with respect to yung velocity. Okay? Kaya naging ganyan yan kasi dt dxi is 0 kasi nga walang dependence, and du dxi dot is also 0. Okay. Now, what is this equation? Ano tong term pala na to? Expression. Itong yan. Yung expression na yan. Yes, yan ay force. So, dahil may subscription na I, so yan yung component lang ng force. So, Fi. Okay, so Fi is equal to d dt partial ng t with respect to xi dot. Okay? Now, okay, paano natin ulit define yung force? Paano define ni Newton yung force before? Kung naalala niyo? Second law?
mx to, hindi, I mean in Newton. Yung original niya na definition ng ng force, the second one. Ha? Hindi, hindi. 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 Hindi rin. Kasi change in momentum with respect to time. Okay, ito yung original na definition niya. Di ba? Nagkataon lang na yung most of the time yung mass is constant. Kaya nangyayari is yung mass dun sa momentum, okay, ay nilalabas lang natin. Right? So nagiging m dv dt siya. Pero yung original definition ni Newton is that ito yung now if you compare that with this, makikita ninyo na yung expression na nandun sa parenthesis is just momentum. Okay? At yun yung gusto natin ipakita. Okay? Remember that we're deriving Lagrange equation. Okay? We're starting with the Lagrange equation and we want to end up with this. Okay? Yun yung objective. Okay? So, papakita natin na yung term na yan ay, yung term na nasa parenthesis ay, ang tawag dito, ay momentum. Okay, so let's work with this term. Okay. So d dt partial with respect to xi dot ng t, ng kinetic energy. Okay? Now, yung kinetic energy ay meron ding tatlong components. Diba? Kasi kung Cartesian coordinate system ito, di ibig sabihin may components siya along the x-axis, y-axis, at saka z-axis. Only because yung velocities ay meron din components along the x, y, and z. Right? Right? Okay. So yun yung solution dun sa quiz natin ngayong araw. I-pass nyo na yung papers ninyo. Wala, tumatawa lang, hindi na naloloko. Wala naniniwala sa akin. Ha? Sige. Sure. Wala na akong credibility. Huwag na kaya ako magturo, no? Okay. So, wait, bago ko makalimutan, hindi ko pa rin ma-access yung exam. Oh, pero nag-request may email request ako na. Oh. Sino kayo UP? Okay. Oh, i-pass nyo na yung quiz nyo. I-pass nyo na yung quiz nyo. Akin na. Pass nyo na. Tama na. Wala talagang naniniwala sa akin. Baka nakikinig lang siya dyan sa labas eh. Nakita mo, usually may email na sinesend sa'yo pag nagre-request ng access. Nakita mo yung email ko? Oh, UP yun. Ako sa sa'yo, video namin yung folder. Yung folder ang kailangan mo akong bigyan ng access. Yung folder. Para ma-checkan ko yung okay. Sige. Okay, sige. So, again, yung kinetic energy ay merong tatlong components, right? At yung components niya ay anong tawag dito? Ay along the x, y, and z. So, yan yung ipapakita natin dito. So, sum siya. So, magkakaroon tayo ng sum nung tatlong kinetic energies. Okay. mx j dot squared. Okay, so j equals 1, 2, 3. Okay, so yung nandun sa parenthesis ngayon, yan yung sum ng kinetic energies along each of the components. Okay? Okay. Now, okay, para lang para lang maintindihan niyo. Ito ay xi. So ibig sabihin isa siya dun sa tatlong components. So if you take the partial derivative of the terms in the brackets, isa lang yung magsusurvive. Intindihan niyo? Kasi bali ganito 'yon. So partial with respect to x, pero meron kang 1/2 m partial with respect to x dot pala. So mx dot plus 1/2 my dot squared plus 1/2 mz dot squared. Isa lang yung magsusurvive dito, di ba? Diba? Kasi ito is y dot, ito naman ay
z dot. Okay? So, pag isusulat natin ito ngayon as d dt, tawag dito, m, so kukunin natin derivative, no? M x dot I. Okay? At ano ang mx dot I? Yung mass times velocity I, momentum. Di ba? O yun yung sinabi ko sa inyo na ipapakita natin. So, P or P dot I. So we ended up with yung expression na force is equal to dP dt. So yung force dito, so yung force na yan ay equal sa, for Fi, so walang vector, ay equal sa Pi dot. Okay, now, so pinakita na natin na equivalent lang yung, anong tawag dito, yung Lagrangian at saka Newtonian, okay, na treatment. Pero pinakita lang natin siya in Cartesian coordinates system. Hindi natin siya generalize. I mean, mag-apply ba siya for cylindrical coordinates, for spherical polar, di ba? So kailangan nating i-generalize ngayon yung proof. Okay? So yung gagawin naman natin ngayon next, okay, ay derivation, okay, from Newton's laws, okay, and then we'll end up with the Lagrange equation. Okay? So magsisimula tayo sa ang tawag dito, Newton's laws. Now, sa Newton's laws, anong kailangan nyo para i-describe yung motion ng isang particle? Ano kailangan nyo? Position, velocity, or not necessarily acceleration, but force. Okay, force. Diba? So kailangan nyo ng position, velocity, tsaka force. Kasi pag may force, alam nyo na mag-move in a certain direction yung object. And pag nag-move in a certain direction yung object, pwede nyo i-predict yung position. Okay? So we're going to start with position. So position is xi. Tapos alam natin na yung xi na yan can be dependent, or we can switch coordinate systems from Cartesian to other coordinate system, okay, using this parang transformation. Okay? So itong ang sinasabi lang nito is dependence ng Cartesian coordinates dun sa ibang coordinates, sa generalized coordinates na QI. Okay? So ganun, yan yung ginagawa natin yan. Then yung velocity, xi dot, okay, kukunin natin ngayon yung derivative nito. Okay? And since anong tawag dito, xi is dependent on qi and t, and remember na ang qi ay tatlo rin yung terms niya, di ba? For spherical polar, meron kayong r, theta, and phi. And for cylindrical, meron kayong r, theta, and z. Right? So, tatlo rin yung q dito. Okay? So, ang mangyayari dito is if when you take the derivative with respect to time of position, then you're taking the derivative of tawag dito, partial derivative of xi with respect to qi. Tama ba? Okay. Pero, kukunin nyo rin yung derivative ng qi with respect to time. Okay, bakit? Kasi remember, this dot is the derivative with respect to time. Okay, so dt yan. Ang xi dot is d dt xi. Okay, so kumbaga ganito yung nangyari. Originally, dxi, or tatlong terms yan, ano? So sum ng dxi dt, okay, from I equals 1 to 3. Okay, pero siyempre gagamit tayo dito ng chain rule. Okay, so mamaya ko gagamitin yung chain rule. And then siyempre merong dependence partial with respect to time. So pag ginamit natin ng chain rule, yan would end up with I equals 3 partial with respect to qi, yung generalized coordinates, and then yung qi partial with respect to t. Plus partial xi
partial t. Okay? So itong term na to, yung term na yan is qi dot. Mga ka-org mo ba yun? Ay, ha? Mga ka-org mo ba sila? Mga ka-org mo sila? Doesn't matter. Nag-iingay sila. Okay. Alam niyo naman allergic ako sa ingay. Okay, so masyado kasi akong maarte, no? QI dot. Ano yan? Yes. Ay, hindi. O nga, tama ka. O, tama. J dapat yan. Sorry. Kasi ginamit na natin yung I. Tama. X, Q, J. So J equals 1 to 3. QJ. Okay. QJ. Okay na? Okay. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin next is kukunin natin yung derivative ng xi with respect to qi dot. So, ganito. Derivative ng xi dot with respect to qi dot. So, yan yung gagawin. Okay. So, essentially, ito lang yung dito tayo magte-take ng derivative. Kukunin natin yung derivative nito with respect to qi dot. Okay? Pero again, yung qi is just one of three. Tapos dito merong summation. Okay, so ibig sabihin isa lang dito ang magsusurvive pag kinuha natin yung derivative. Okay, so qi dot lang yung magsusurvive. So equal ngayon to sa partial with respect to xi, partial with respect to qi. Tingnan nyo? Tama ba? Kasi ang pangit-pangit ng sulat ni Sir. Okay na? So pag kinuha natin yung derivative nito, di ba, nitong ka-underline, isa lang dyan magsusurvive. And since with respect to qi, siyempre magiging equal na lang sa ganito. Di ba? So kaya ganyan. Okay, so yung partial with respect to qi dot ng xi dot is just the same as the partial with respect to qi ng xi. So tandaan natin. Okay. Any questions so far? Hindi pa kayo lost? I mean sa klase, sa lessons. Hindi sa buhay in general, pero sa klase okay lang kayo? Okay. So kanina dinerive din natin na ang momentum is just the same as the tawag dito, derivative of the kinetic energy with respect to QJ dot. Okay. Na-derive na natin yung kanina. Okay, dito. Okay. So sa Cartesian nga lang natin siya dinerive. Okay. So yeah. Okay. Okay, now so we know for the force, position, and the velocities. Okay. Now from the force and the position, pwede natin makuha yung work done on the system. Okay, so yung work done is just equal to the sum, okay, of the force
and the displacement along each of the components. Okay, kaya may sum pa rin ng I dito. Okay? So along each of the components, merong contribution yung work. Okay? And na-derive natin kanina na hindi natin na-derive kanina. I-derive natin ngayon na yung dxi is just the same as using chain rule, partial ng xi, qi, tapos d, q, i. qj. Sorry. Chain rule lang yung ginamit natin dyan. And syempre yung summation magra-run from I to ij na. So, hindi lang. Okay, and then we're going to call this term as qj. Okay, kasama yung sum with respect to j. So, ibig sabihin is that tawag dito yung qj is the summation over j ng fi partial ng xi with respect to qj so that dw becomes sum lang over I ng qj delta qj. Ay, sum over... Hindi, mali. Sorry. Ang I dapat yung kukunin. I dapat. At ito ay j. I and then ito yung j. Okay? Kasama pa rin sa summation sa Ano yun? yung summation sa kasama pa rin sa Aling summation? Summation ano? sa may value sa yung kasama pa rin sa summation. If may summation na po sa may Hindi ko naintindihan. ano yun dito? Yes sir, yung summation po yan sir. Kasama pa rin po. Yung qj is the sum over I. Sum over I. Sum over I. Sana ganun kayo ka-enthusiastic mag-aral ng 161, ano? ACS lang. Sorry for blaming your order. Okay. Ha? No violence inside the classroom. Sa labas na. Para makapanood kami. Okay. Sinabi ko naman na no violence inside the classroom. Kahit recorded. Okay. So, asa na tayo? So, yung work done is equal to sum over j ng qj partial ng qj. Okay? Partial ng ano? Small qj. Okay? Now, saan na nga yun? Okay. So, sige. Iniisip ko lang kung paano ko... kasi, okay. Sorry. Nawala yung train of thought. Kanina, sinulat din natin ang Fi ay equal sa negative partial ng u with respect to xi. Yun yung binabalikan ko dito. Ito. Yan yung binalikan ko dyan. Itong binilogan ko. Yan. Okay? Okay. And xi, saan na yun? Ang xi is dependent on q and t. Okay. So, i-express natin to ngayon in terms of
partial with respect to qi, okay, ng xi, and then partial with respect to xi ng, ay, ginawa ko. Partial with respect to xi ng qi, and then partial with respect to qi ng u. Okay, gamit ang chain rule. Wait. Hindi. Sorry, hindi yan ganyan. Ang gagawin ko dapat ay, dali ah. Oo nga. So, negative, ano sabi ko? Partial with respect to q, I ng xi, partial ng u with respect to xi. Huh? Let xi qi. Dali. Nandito na ako. Dapat xi. Dali lang ha. Bigyan niyo ako ng konting time para okay. Okay, and then okay, so ang gusto kong ipakita is this. Okay, baka ma-figure out nyo. Sum over I. So dito tayo kanina, ito yung ginagawa natin kanina. QJ, sorry. Okay, diyan tayo kanina, di ba? At ito lang ay equal sa partial ng U with respect to QJ. So ang U is, bakit? Wala ba siyang? Ang Q ay generalized coordinates kasi. Negative partial ng X, J, partial ng QJ, partial ng U, partial ng XJ. Yon. Yun na siya. Na-figure out ko na rin sa wakas. Kasi itong negative sign na yan, tsaka yan yung FI. FJ, sorry. Tama? Right? J yung subscript dito eh. So, oo. Pero hindi kasi ako nag-sum. So isang term lang yun ako. So dapat nag-sum ako dyan. Kasi di ba hindi lang siya XYZ. Hindi lang siya Y or X or Z. XYZ siya. So dapat may sum ako dito nilagay. Over I. So tama ka na dapat I yata ito. So ito ay I. Well anyway, yan yung ano. Ang point is, yung nung ginawa natin yung ano dito, yung chain rule, okay, nagkaroon tayo ng ganitong sum, okay, at pinakita natin na itong negative sign at saka ito is just this Fi. Okay, so they are okay? Okay. Okay, now ano ba yung Q na yan? Yung Q na yan ay tinatawag na generalized force. So yung force in tawag dito, Cartesian coordinate system ay pwede nyo i-generalize to this term. This term. Okay pa kayo?
So, ano nang na-compute natin basically? So, kinompute na natin yung position, kinompute na natin yung anong tawag dito? Velocity, position, velocity. Alam na natin yung force and kinompute din natin yung work. So, iwan muna natin yan for a while kasi babalikan natin yung mga derivations na yan. And then, tawag dito kasi gagamitin natin yung mga na-derive natin ng mga terms na yan. So to finally derive Lagrange equations, we'll start with yung momentum J. Okay. Pj is equal to. And kanina sinabi natin na ito ay equal lang din sa derivative ng kinetic energy with respect to yung generalized velocity. Okay, and kanina sinabi din natin na yung kinetic energy ay equal sa sum over I ng 1/2 mxi dot square. Okay? Okay. Now, ito ngayon ay magiging equal sa sum over I ng tawag dito mxi dot. Okay, so kinukuha natin yung derivative ng xi dot okay, with respect to qj. And then gamit ang chain rule, ito ngayon ay partial with respect to xi dots okay, ng qj dots. Okay. So ginamit natin yung chain rule. And remember, kaya natin ginagamit yung chain rule kasi yung xi ay dependent sa qi at saka sa t. Okay, so nag-chain rule lang tayo dyan. Okay? Now, kanina, dinerive natin na ito ay equal lang sa partial with respect to xi ng partial with respect to qj. Diba? Saan natin pinakita yung derivation na yun? Banda? Ito. Yan. Right? Okay? Okay, so pwede natin i-replace ito ng mxi dot partial with respect to xi partial with respect to qj. Okay, next. Ang gagawin natin is kukunin natin yung time derivative of pj. Okay? Time derivative ng pj. So, pj dot is equal to. So, dito, dyan, okay, meron tayong two terms na pwede natin kunan ng derivative with respect to time. Itong xi at saka itong term na ito. Diba? So, yung pag tinreat natin constant yung second term, we'll end up with mxi double dot. Tama? Okay. So, over I ng mxi double dot. And then, treat natin constant yung xi qj. Plus mxi dot. And then, kukunin natin yung derivative nung itong nakabilog. Yung nakabilog na naka-blue. Okay, with respect to time. So, dt ng partial respect to qj ng xi. And then parenthesis.
Konti na lang. Ilang steps na lang at darating na tayo doon, mga 20. Wala talagang naniniwala sa akin. Tignan natin tong last term. Okay. In particular, ang tignan natin is yung d dt partial ng xi partial ng qj. Okay. Ito na. Walang pipikit. d dt ng sum with respect to q, k, qj, tapos q, qk, qk. Partial ng x with respect to qk. Qk sa taas. Qk. Partial ng xi with respect to qj. Qk. Hindi. Sorry. Yeah. Short-term memory. Kanina, dinerive ko na to eh. D dt ng qk so hindi. Partial na yan. So partial na yan. Hindi yan total. And then qk and then partial with respect to qk ng partial ng xi with respect to qj. Okay. And then yung k of course ay sum over 3, yung 3 components. Okay? 3 components. Diba? Lahat ng mga ito, lahat ng coordinates ay merong 3 components. So sum over k. Now, itong term na ito is, yung term na yan is q dot k. Diba? qk dot. Right? Okay, so ito ngayon ay magiging equal sa, yung first, yan ay magiging equal sa sum over k ng partial with respect to qk, partial with respect to qj ng xi, and then qk dots. Okay. And then wag natin kalimutan yung sa time component plus partial with respect to time ng qk okay. Medyo magiging weird dito kasi partial with respect to t. And then partial with respect to t. Okay, ng partial ng xi with respect to qj. Okay, so yung second term is, syempre ito mawawala, no? Yung second term will be partial squared ng xi, partial qj, at saka partial ng. Okay? So yan yung d dt, partial ng xi, partial ng qj. Ayos. Okay, so ipapasok na natin yan dito.
So we will end up with Pj dot is equal to sum over I ng mxi double dots partial ng xi with respect to t plus sum over I and k ng mxi dots partial squared ng xi partial ng qk partial ng qj plus sum over I ng mxi dots partial squared ng xi over partial qj partial ng partial ng. Ano yung kulang? Sa gitnang term wala yung qk dot. qk dot. Now, yung first term is J. J. Oh, J. Okay, good. Saan yung kulang? Ay, hindi T yan. Oh. Oh, Q, J. Okay. Okay na? MX, I double dot. Ay, sumuko na siya. Para na siyang isa sa mga kaklase nyo na hindi pumapasok. I can't. I can't. Ha? Oo. Ako na hindi natin na-correct yung... I-explain ko ba yung joke o na? Napapanood. Hello, Kent. Napapanood niya. Okay. So, bakit? Hindi mo pa rin ako yung joke? Nag-gets mo. Dito na tayo sa binubilugan ko. Kita niyo yung binilugan ko? Yes. Siyempre, para hindi boring, di ba? Ano mapapansin niyo with this? Remember na ang mxi double dot is fi. So yung first term is just qj, right? Okay. Now, what about yung other two terms? Okay, itong natitira na term. Yeah. Okay, so, kanina, meron din tayong dinerive na partial ng t with respect to qj, partial ng t with respect to qj equals a sum over I mxi dot partial ng xi dot partial ng qj. Ay, hindi natin dinerive yan kanina. Ngayon lang natin dinerive yan. Dinerive na ba natin yan kanina? Hindi pa, no? Ay, hindi. Ito. Ayan siya. Ayan, dinerive natin siya. Ayan, no? Ayan, no? Ay, hindi. With respect to qj dot ito. Ito ay with respect to qj lang. QJ lang. Okay. So,
Anyway, so ganyan yung derivation. Pero chain rule lang yan basically. Okay, and anong tawag dito? If I can rewrite this as sum over I ng mxi dot partial ng xj. Okay, ng sum over k ng partial ng xi, partial ng qk dots. Okay, ang ini-expand ko ay ito Yan yung ini-expand ko. Okay, using generalized coordinates. Okay. Plus partial ng xi with respect to t. Okay, so pareho lang yan kung hindi nyo naalala. So x, q1, q2, q3, t. Diba? So pag in-expand natin yan, it's just the same as partial with respect to tawag dito. Q1 ng x tapos Q1 dot plus partial with respect to y ng Q2 dot plus partial with respect to but y, x lang. X partial with respect to Q3 ng Q3 dot and then yung time na to. Okay, so yan yung sinasabi nito. Chain rule lang ako essentially, kaya lumabas siya. Okay? Now, kaya ko sinulat yan kasi pag kinuha niyo yung derivative nito, okay, with respect to qi, you'll end up with this. Pag kinuha niyo yung derivative nito, okay, with respect to qi, you'll end up with this. Nakikita niyo ba? Madali lang naman makita, di ba? Kasi, ito na siya. Ilipat nyo lang yung sum dito, di ba? So, meron lang kayo sum over iq. Then, partial with respect to qi, tsaka qk, partial with respect to qj naman dito. Tsaka. J ba yung nakasulat? J yung nakasulat kasi dito. O, yan, J na nga siya dyan, J siya dyan, pinalitan ko pa. J, yan. Okay? So partial with respect to Qj, partial with respect to Qk, ayan yung dalawa. And then partial, then with kinukuha yung derivatives of xi. And then ito yung Qk dots. Diba? Right? Okay. And then ito naman, partial with respect to t at saka Qj, tapos ng xi. And then yun yung mga coefficients. Okay? Okay? Hindi ko alam kung handwriting ko yung problema or yung talagang derivation lang. A little bit of both. Natatandaan ko lahat ng mga ganyan klaseng jokes pagdating ng grading period. Hindi siya jokes. So, essentially, Pj dot is equal to Qj plus partial ng T with respect to Qj. Di ba sinabi natin kanina na ang Pj is equal to partial ng T with respect to Qj? Tama? Q dot, sorry. So yung P dot J is equal to partial with respect to Q dot J wait lang.
Ako nagpapakahirap. D dt partial ng t with respect to q, j, dots. Ganun lang kasimple. D dt partial ng t with respect to q, j, dots. Equal sa qj plus partial ng t with respect to qj. So, o yan, unti-unti nyo nang nakikita, no? Yung Lagrange form, right? Tama ba? D dt partial ng t qj minus partial with respect to qj ng t. So, to qj. Okay, pero di ba yung qj is yung force, di ba? At dinerive natin kanina na yan ay equal sa partial ng u with respect to qj. Right? And pwede kong isulat ito. J dot ng t minus u. Bakit ko siya pwedeng isulat na ganyan? Bakit ko pwede include yung u? Hindi naman kasi q dot yun eh. Q dot j yun. Yung lang sir yung nasa field. Kasi yung user is field. Hindi. Ibig sabihin, ito lang muna. Nagdagdag ako ng u dito. Constant lang. Constant siya with respect to q dot j. Diba? Kasi pag kinuha natin derivative ng u with respect to velocity, it's just 0. But yun yung derive natin kanina. Diba? So, ngayon, so minus partial with respect to qj. Naku, nawawala ng tinta. Ito, ililipat ko dito, di ba? Ililipat ko dun sa kabilang side, right? Di ba? So, t, naku, wala nang tinta talaga. Hindi, yung kapatid ko kasi pinasala yung apat pencil ng ate ko. Wow. Hindi ka na Hindi, naghangya tayo talaga yung... Anyway, pag nilipat, then may t minus u na, di ba? Equals 0 na, right? Essentially, yan na yung Lagrange nyo kasi yung t minus u is the Lagrange. Right? So, anong ginawa natin? Okay, ano yung basic na objective na achieve natin dito? Binalidate natin na binalidate natin na pareho lang yung Lagrangian sa Newton's laws of physics. Okay, we did that in both ways. We started from Lagrange, ginawa natin to convert natin into Newton's laws. Yes, then Newton's naman to Lagrange. Okay? So yun yung ginawa natin. Pwede ipagsama yung hindi sila parehas release. Hindi naman natin sila, pareho sila. Ayun, pareho. Hindi sila isa. Ito? Wala naman tayo, wala akong pinagsama dyan. Nagdagdag lang ako ng u, minus u. Kasi nga, yung u is not dependent on q dot j. So pag kinuha mo yung derivative ng u, 0 pa rin siya. Ayos. Okay? O kaya nyo pa? Okay, anong tawag dito? Wala kung kaya nyo pa eh. Sir,
Kasi gagawa pa tayo may gagawin pa tayong ganito eh. Sa kinetic energy and then yung conservation of energy. Choose, schedule natin sa. Hindi pa. Next Tuesday pa. Hindi pa. Tuesday. Okay, sige. Pwede pa tayo sa Tuesday. So basically, ang next step lang dito is, so ngayon pinakita natin yung equivalence. Okay, ang next step dito is yung kinetic energy. Titingnan natin titingin tayo ng isang theorem about kinetic energy. Okay, magdederive tayo ng isang theorem about kinetic energy. After that, titignan natin kung ano yung consequence ng conservation of energy. Okay, gamit ang Lagrangian. Now, towards the end, yung madederive natin na equation, okay, we'll derive a new type of formalism. Okay. So by doing all of this, we'll finally end up with what's called a Hamiltonian. Ang Hamiltonian is basically, by definition, is the sum of the kinetic and the potential energy. Okay. Kumpara sa Lagrangian kasi, mas natural yung di ba, Hamiltonian kasi typically ina-add naman talaga natin yung kinetic at saka potential. Sa conservation of energy, ina-add natin yung kinetic at saka yung potential, right? So, anong tawag dito? Mas natural na gamitin yung Hamiltonian sa mga classical physics na problems. Okay, and actually mas madali din siya. So yun yung gagawin sa Tuesday, and then sa Thursday magsosolve tayo ng problems related to yung paggamit ng Hamiltonian. Okay, and then Tuesday after that, yun na yung problem solving. And essentially, patapos na yung exam na, and then tapos na yung 161. Ha? Ano po sa conversion natin? Ito, lahat nitong buong chapter 7. Except 7.5. Sa LE3? Hindi ko pa pinag-isipan. Ha? Ano Aya? Okay. Pwede pa rin. Panoorin na. Mas mag-react sa'yo. Kaya uuwi na ako. Kami din naman. Okay. Actually, ang una kong reaction parati pag inopen ko yung mga video ay eto, kaka-open ko lang nung kay Aya. Ang una kong reaction parati sa lahat ng mga nagsasend ng video ay, shit! Alam niyo kung bakit? Hindi, ang tinitignan ko yung time na isi-spend ko para lang i-check yung... May clip ang 35 minutes. Chapter 7. Di ba natin diniscuss ang ano? Chapter 6? Ay, hindi. Nga pala kasama 6 and 7 pala. 6 and 7. Hindi. Well, essentially, yung 6, ginamit naman natin sa chapter 7. Pero magbibigay ako ng isang problem sa chapter. Sige na nga. Marami pa namang ibang book sa library. So. Okay. Gawin niyo yung style na parati kong inaano sa inyo, sinasuggest sa inyo, di ba? Bawat isa sa inyo mag-solve na isang problem.